Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga ka-viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito papakita ko na sa inyo, matagal ko nang sinasabi na i-share ko sa inyo kung ano ba yung powered mixer na ginagamit ko. So ito yung powered mixer na ginagamit ko all around sa mga maliliit lang na mga event dito sa bahay o kaya sa simbahan. Ayan siya. Isang ordinaryong Dynacord PowerMate 600. So itong modelo na to, ito yung pinakaunang PowerMate 600. Kung hindi ako nagkakamali, meron ng, iwan ko kung meron na siyang Mark 4 or Mark 5. Basta yung nakita kong pinakahuli ay yung Mark 3, yung PowerMate 600 Mark 3. Yung pinagkakaiba nila ay ay yung Mark 3 na PowerMate 600, meron na siyang USB audio interface. Pagkatapos hindi na nasusunod yung dito, yung kanyang model. Kasi kung pagbabasihan natin yung mga sinaunang Dynacord na katulad dito, kung ano yung nakalagay sa modelo niya, ito yung kanyang RMS power. Katulad nito, itong PowerMate 600. Ang per channel nito ay 300 watts per channel at 4 ohms. So ngayon, yung PowerMate 600 Mark III ay siya? 1,000 watt. So kakaiba na. So kung makita nyo yung mga luma nito, yung PowerMate 1,000, so 500 watt per channel, PowerMate 2,000, 1,000 watt per channel. So ganun yung dati. So ngayon medyo may mga pagbabago. Tapos, yung hitsura dito banda sa may programmable effects niya dito, medyo may kaibahan. Pero yung overall na hitsura niya ay ganun na ganun pa rin. Ganun na ganun pa rin. So, sa loob ng mahigit 3 taon, sinasabi ko na isi-share ko sa inyo. So, sa dami nating ginagawa, nagre-repair tapos nagpa-pandemic, nakalimutan natin. Kaya ito yung pagkakataon ngayon na gusto kong linisin to at may papakita at masishare ko sa inyo at saka yung loob mismo. Hindi na itong sa front panel, yung sa loob, yung sa preamp stage niya, amplifier stage, tapos sa regulator stage, power supply. Yun lang yung papakita natin. So itong Dynacord na to, ito yung tinatawag na Rolls-Royce sa lahat ng powered mixer. Itong Dynacord. So isa sa mga basihan dyan ay napakatibay po nito. Napakatibay, hindi to basta-basta nasisira ng ano-ano na lang. So dahil nga sa napakaganda na kanyang protect circuit, matibay. Tapos kapag tumunog, so naalala ko dati nung hindi ko pa to dinala sa Pinas, kapag pumupunta yung mga kaibigan ko sa bahay tapos medyo may kunting katwaan, ito yung nire-request nila. Ayaw nila nung ibang mga mixer na ginagamit namin. Ito talaga. Kasi hindi ko naman to basta-basta nilalabas dahil nga powered mixer. Nakalagay ito sa special na lalagyan. Mabigat. Mabigat bubuhatin. Kaso, ito talaga yung nire-request nila. Din naman kasi, napakaganda din kasi tumunog nito. Either gamitin mo yung kanyang power amp, mag-tap ka na lang ng speaker sa likod, o kaya kuhanin mo yung preamp out, itap mo sa ibang amplifier, sa ibang stereo. So, napakagaling tumunog ng nito. Napakagaling tumunog ng either gumamit ka ng microphone or makikinig ka ng music. Okay? So, matibay, magaling tumunog. Tsaka isa pa kung bakit siya binansagang Rolls-Royce of all powered mixer dahil napakamahal niya. Kung dito ko to bibilhin sa Pilipinas, hindi ko to kayang bilhin. So, ang halaga nito kung ano ba yung mga popular na mga integrated amplifier na ginagamit dito ngayon, siguro pagpalagay na natin 737. So yung halaga nito siguro katumbas ng mga 12 or 10 737 yung halaga nito. Pero yung Mark III kapag binili mo dito sa Pilipinas ay nagkakahalaga siya ng mahigit 300,000 pesos. So ganoon siya kamahal. Okay? So nasubukan na natin yung mga Behringer, yung model, Model 4000. Ako, masakit po sa ulo yon. Laging bumibigay yung power supply nun. Hindi kinakaya yung load ng amplifier.
Kaya yung power supply laging bumibigay. Halos lahat ng modelo ng mga Behringer na Euro Power. Kaya hindi ako believe doon. So itong Dynacord na to, itong brand na to, ito yung nasa top 2 ko sa listahan, nasa top 2. Yung pinaka paborito ko sa lahat ay yung gawang Italy na Montalvo. Yun yung pinaka number 1 ko. Tsaka ito nga pala, itong Dynacord na to ay wala siyang made in China. Iwan ko lang sa mga bago ngayon Tsaka yung mga pike syempre. Lahat po ng Dynacord na to ay made in Germany. Tsaka iisang kumpanya lang siya sa yung mga heavy equipment, power tools ng mga boosts. Isang lang siya. Tapos doon sa AV, yung makita niyo yung A tsaka V, V na Victory, yung Electro Voice. So isang company lang sila. Magkakasama lang. Ayan. Okay? Tapos merong konting pahabol lang tayo kasi nga siyempre marami tayong mga viewers, tapos may mga viewer na nagbabas din, tapos kung ano mga pinagsasabi. Wala naman daw tayong alam. So siyempre para maniwala sila, ayan pinapakita natin kung ano yung mga gamit natin, tapos sabihin wala ka namang alam kung anong pinagsasabi-sabi mo. So ayan, iisa-isahin lang natin. Tapos sa susunod na video naman natin, ipapakita natin kung ano ba yung amplifier na ginagamit ko dito sa bahay kapag gusto ko makinig ng stereo music o kaya manood ng movies or concert. Isa-isahin lang natin. Okay? Tapos ano pa ba? Ito nga pala para sa mga nag-aaral ng tinatawag nito mga sound tech, mga sound technician, nag-aaral kasi minsan na rin ako hindi ako makakapagbigay kaagad ng idea doon sa kanila. Kasi minsan yung iba kapag nagbigay ka lang ng kunting paliwanag, tumataas na yung boses. Saka yung iba naman ay medyo halata mong hindi makikinig. Okay, so para sa inyo, madalas ngayon, nag-ano ka lang nagti-training ka lang ng mga ilang araw. Nagbabayad ka ng mahal, nagti-training ka ng ilang araw. So sasabihin ko sa inyo, kulang na kulang po yun. Yung pagti-training nyo, na iilang araw lang, kahit na gawin nyo pang isang linggo, kulang na kulang po yun. Pag uwi nyo sa bahay at hindi nyo nagagamit, wala kayong nagagamit ang mga ganito ng mga ilang buwan, so pwedeng makalimutan nyo. O kaya, makakasalubong kayo ng ibang brand, ibang modelo naman. So, yung pinakamainam dyan, practice nyo. Maghanap kayo ng paraan para malaman nyo kung ano ba yung mga nakasaksak dyan, ano ba yung mga control na yan, ano ba yung nakalagay. Tsaka, pinaka-the best talaga kung meron kang ganito sa bahay. Kasi kung wala, hindi mo mapapakinabangan yun. Hanggang doon ka na lang. So, yung mga gusto mong malaman ay wala. Hindi mo magagamit, hindi mo mapapakinabangan, hindi mo madidiscover yung mga bagay-bagay kung hindi mo nagagamit ng aktual yung natutunan mo doon sa training course mo. Okay, nakakapag-actual ka naman doon sa training course, pero doon na lang papaano kung pagdating sa inyo hindi ka naman nakakahipo ng mga ganitong mga gamit. No, kaya para sa inyo, ayan, mas maigi siguro kahit na hindi naman kailangan sigurong bumili ka ng mamahaling mga analog or digital mixer. At least meron ka. Meron ka kung ayaw mong magpaturo sa iba, pwede kang bumili ng sarili mo para, ayun, madiscover mo kung ano ba yung sabihin ng gain, ano yung ibig sabihin ng trim, ano yung ibig sabihin ng mga fade, crossover fader, kung ano-ano pa yung nakalagay dyan, kung saan gagamitin yung mga input saka output. So, okay? So, at least meron tayong na-share sa inyo. So, ito, papakita natin sa inyo kung ano yung ibang mga features nito. Ayan. So, protect, limit, power, tapos dalawang linya ng effects, FX1, FX2. So, bawat effects niyan, merong 99 programmable effects. 99 dito sa FX2, 99 naman dito sa FX1.
Pagkatapos standby. Tapos 7 band stereo equalizer. Tapos dito, meron tayong 6 na microphone input, 6 na line input, tapos 2 stereo input dito. Ito naman, record send, tapos 2-track return, mono output, auxiliary, tapos stereo main output. Ito naman ay yung direkta sa amplifier, yung power amplifier input. Foot switch, headphone. Tapos ito yung kanyang mga controller. So pagdating naman dito, trim sa taas, high, mid, low. Tapos effects, auxiliary control, balance. Okay, tapos ito naman FX2 to auxiliary, FX1 to auxiliary. Okay, yan lang yun siya. Tapos tandaan natin dahil kapag mamili tayo ng mga ganito, hindi may iwasang mayroong mga imitation, may mga pike. Katulad na lang nung na-encounter namin abroad na kaparihong-kapariho yung hitsura. Pero dito, yung plastic na yan, saka itong bakal na to, hindi siya ganun ka-fine, tapos hindi siya ganun katibay, kakapal. Tapos itong mga prenda to, hindi siya ganun katingkad. At pag binuksan mo, doon mo makikita, nakakaiba siya. Pati yung mga slides, yan mga feeder, tapos itong mga rotary, hindi siya ganun, kakaiba talaga siya. Tapos, ang original nito, ulitin ko, made in Germany lang siya. Hindi ko alam sa mga bago ngayon kung meron ng made in China. Okay, so ngayon ipapakita natin yung loob. So, ayan, buksan natin. Okay, so ayan siya. Ito yung kanyang, yan, lapit natin, ano? Yan. Ito yung front panel, ito yung effects board niya. Yan. So kung bubuksan natin to, medyo marami-rami yung tatanggalin. Hitik na hitik sa piyesa to. Hindi mo pwedeng ikumpara sa mga bago ngayon. May mga chips, may mga transistors na nakalagay. Saka ito yan, no? Yung kita nyo yung mga hinang, oh. Punong-puno. So, nasa double-sided to, pero walang pyesa dito sa likod. Lahat nasa harap. Ayan siya. Tapos dito naman, pagdating dito sa board na to, ito yung kanyang power supply. Ayan, toroidal yung gamit. Tapos, tingnan nyo naman yung amplifier stage niya. Oh. Ayan, kung gaano karami yung transistor na ginagamit. Ito yung driver stage niya. Preamp tsaka driver stage. Kung gaano karami. Tapos, ito yung ating blower. Ayan. Ito yung filter natin, dalawa. Tapos ito yung amplifier output. Ayan, apat-apat na germanium. So dito, itong banda na to, magkakahiwalay sila. Magkahiwalay yung NPN tsaka PNP. Ayan, oh. Tapos tingnan nyo kung gaano kalalaki yung coil sa output. Ayan siya. Ang lalaki. Okay? Tapos, tingnan nyo kung gaano kaganda yung kanyang circuit. Ayan. Okay, so at least meron tayong na-share sa inyo, ano? Kung gaano nga ba kaganda yung natin, yung Dynacord natin na PowerMate. So lahat ng PowerMate maliban lang doon sa imitation. So napakagaling talaga, napakatibay, napakahusay tumunog. Tsaka yun nga lang, medyo mahal nga talaga siya kapag binili natin. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. So maraming salamat. God bless at bye-bye.